Bubong na lang ang tanaw sa mga bahay na yan sa San Marcelino, Zambales matapos mabaon sa lupa. Kwento ng uploader, pinasok ng baha at buhangin ang kani-kanilang tirahan sa kasagsagan ng malakas na ulan nitong mga nakalipas na araw. Bago ngayong gabi, nasa 30 pamilya sa isang sitio sa Rodriguez, Rizal ang nawalan ng tahanan ng manalasa ang napakalakas na hangin. Dahil sa malabuhawing ihip nito, natumba ang malalaking puno at natangay ang isang tricycle. May report ni Jamie Santos. Nabuwalang matandang puno ng mangga na iyan nang manalasa ang malakas na hangin kahapon sa barangay San Rafael Rodriguez, Rizal. Bago nito, pinadapa ng malakas na hangin ang isang sagingan. Sabi po nung unang nag-report, umiikot na hangin daw. Kaya nung nagbuwala yung saging, dapa. Tinamaan nga yung punong manggang malaki. At nung na-detect namin na pati sa Lagundi, nagkasira ang bahay. Kwento ng dalawang gas attendant ng duty ng oras na iyon, umulan muna ng malakas nang umihip ang hangin na mula raw sa dalawang direksyon. Sobrang lakas po ng hangin, 2 beses po siya umikot. Umaangat ma'am yung pinakadaon niya, unti-unti umaangat hanggang sa lumakas na po siya. Umpisa dito hanggang dito, salubong po yung hangin niya po. Nasaksihan din ni Ian kung paanong tinangay ng malakas na hangin ang nakaparatang tricycle. Yung tricycle po dito ni Kuya JR, bigla pong lumipad po pa ganito. Ang lakas po talaga kaya ako tumakbo po ako dito sa paloob sa kanila. Walang nasaktan pero winasak ng malakas na hangin ang tirahan ng 35 pamilya o mahigit 100 individual. Gusto namin ma-evacuate. Ayaw nilang umalis. Magtatayo na lang daw sila ng kanilang tarapan pansamantala. Nabigyan na ng paunang tulong ng barangay San Rafael ang mga apektadong pamilya na piniling manatili sa sitio. Jamie Santos, GMA News. Naputol ang kaliwang paa ng isang senior citizen matapos magulungan ng truck sa Iloilo City. Sa imbestigasyon ng pulisya, sakay ng kolong-kolong ang ginang ng masagi ng kasalubong na truck. Paliwanag ng driver, pumalya ang preno ng truck, kaya nabangga ang kolong-kolong na paakyat ng tulay. Nasa kote ang truck driver pero agad ding pinalaya nang mag-lapse ang reglementary period. Ayon sa pulisya, nangako ang driver na tutulong sa gastusin ng biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Sa Cebu City, 2 beses na umikot sa ere ang motorsiklong yan habang tumilapon ng mag-live-in partner na kasakay rito nang bumangga sa isang poste. Bago nito, may nakasalubong na SUV ang motor. Iniwasan nito ang sasakyan pero tumama sa poste. Nasawi ang mag-live-in partner na ikakasal na sana sa susunod na buwan. Sumagi naman sa gutter at saka bumangga sa bakod ang minamanehong motorsiklo ng isang pulis sa Dao, Capiz. Nasawi ang pulis na ayon sa kanyang mga katrabaho ay galing sa duty. Hindi daw lasing ang pulis pero posibleng inaantok. Sa wakas, sumilip ang haring araw ngayong araw sa Metro Manila, kaya sinamantalayan ng ilang binaha sa Pasay City. Nagsimula na silang maglinis at maglaba. Nagpatayo na rin ng mga gamit at damit ang ilan. Pero sa ilang probinsya, di pa rin humuhupa ang baha, gaya sa Pampanga at sa Bataan. Bagamat umiiral pa rin ang habagat, sabi ng Pag-asa, posibleng magtagal lang maaliwalas sa panahon hanggang Sabado. Sa Linggo, posibleng balik na naman ang ulan dahil sa inaasahang paglapit o pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng bagyo sa labas ng PAR na may international name na Saudel. Kasunod ng mga pagbaha, binabantayan ngayon ang posibleng paglobo ng mga kaso ng leptospirosis. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, isang pasyente ang pumanaw dahil sa sakit. Patay rin ang isang taga-Navotas na nakagat ng daga at naligo sa baha. May report si Marisol Abduraman. Magbe-birthday sana bago matapos ang buwan ang 17 anyos na si Justin Espinosa. Pero binawian siya ng buhay dahil sa leptospirosis. Kwento ng kanyang ina, nakagat ng daga si Justin at makalipas ang 2 linggo, naligo pa sa baha. Tapos kinabukasan po yun, nilalagnat na po siya.
Nangihina po yung katawan niya, dinala po namin siya sa Nabotas Hospital. Sa San Lazaro Hospital sa Manila, nadagdagan pa ang mga nagkaka-leptospirosis na nasa 26 na ngayong araw. Kabilang niya ng isang delivery rider na ilang araw nang sumuong sa baha dahil sa trabaho. 3 araw na kasi yung lagnat ko. Tapos 4 na araw din na ako nagtatay. Tapos masakit yung kalamnan ko. Tapos yung ulo ko masakit din. Natakot talaga ako. Ang batang ito, 3 araw na nakakonfine matapos maglaro sa baha. Sakit po yung mga katawan ko po. Pati tiyan ko po sumakit. Nilagnat ka? Opo. Akala ko normal lang po na lagnat. Kasi nag-deliryo po siya eh. Kagabi, isa sa mga pasyente sa San Lazaro ang pumanaw. Binuksan na ng San Lazaro Hospital ang Leptospirosis Express Lane nito. Inaasahan daw nila na madadagdagan pa ang bilang ng mga pasyente sa mga susunod na araw. Kaya inihahanda na nila mga kwarto gaya na lamang ito para sa pagdagsa ng mga pasyente. Because ang incubation period ng leptospirosis ay mula as early as 2 days and as far as 30 days. Ang ayaw namin kung ang leptospirosis bacteria umabot na sa mga katawan ng tao tulad pag naabot sa kidney, naaapektuhan, hindi sila makaihi. Severe respiratory symptoms na kailangan na namin i-intubate na sila. Kaya kung may flu-like symptoms matapos lumusong sa baha, magpunta agad sa ospital. Kanina, ilang lugar pa rin sa Metro Manila ang nakaranas ng ulan, gaya sa Quezon City at Maynila. Sa Valenzuela, baha pa rin. Binaha pati isang simbahan doon. Wala tayong misa dahil nga sa lalim ng tubig. Baha ang ganda ng simbahan na abot. Marisol Abduraman, GMA News. Kung hindi naiwasang lumusong sa baha nitong mga nakalipas na araw, narito ang tip-top para iwas leptospirosis. Maghugas o maligo gamit ang malinis na tubig at sabon. Agad ding magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. Kailangan kasi ng reseta para makakuha ng gamot kontra leptospirosis. Payo ng DOH, pinakamainam na pangontra sa sakit ang pag-iwas sa paglusong o sa baha o kaya'y pagsusuot ng bota at paglalagay ng waterproof bandage sa sugat. Ilan sa sintomas ng leptospirosis ay ang lagnat at panginginig, pananakit ng ulo at binti, gayon din ang pamumula ng mga mata at paninilaw ng balat. Kung hindi maagapan, posibleng masira ng sakit ang bato, utak at atay na maaaring ikamatay. Hindi nababahala ang Office of the Ombudsman sa pagbawi ni Orly Guteza ng testimonya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. May halos 30 testigo pa raw silang hawak na handang magbigay ng impormasyon laban sa dating Speaker. May report si Joseph Moro. Setyembre noong nakaraang taon nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Guteza ang nagpakilala nag-deliver ng mali-maletang pera. Kay dating House Speaker Martin Romualdez, kahapon nag-iba ang ihip ng hangin. Sa panibagong affidavit ni Guteza, abot-abot daw ang pagsisisi niyang nagpagamit siya. Nadala raw siya sa matatamis na pangako ni na dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Sa bidyong ibinigay sa GMA News, sinabi ni Guteza na nadala siya ng takot. Lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pasama ako sa 3 beses na delivery ng mga balita sa anititid bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Hinihingan pa namin ng panig sina Marcoleta at Defensor pero wala pa silang tugon. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Hindi naman daw nababahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto ng pagbawi ni Guteza ng testimonya sa nakasampang reklamo laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Hindi na raw bago ang pagbaliktad ng mga testigo at hindi rin daw umiikot ang investigasyon sa isa o ilang testigo lamang. Sa katunayan, mayroon pa raw silang 28 iba pang testigo na sumasailalim sa legal process at handang magbigay ng impormasyon.
Sa supplemental complaint, bukod sa testimonial evidence, may hawak rin ng ombudsman na documentary evidence, gaya ng corporate property documents at AMLC reports. Base sa supplemental complaint affidavit ng Ombudsman, ang testimonya ng siyam na mga dating bodyguard ang ilan sa mga ebidensya nila na napunta ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero 4 sa siyam na mga bodyguards na yan ang bumaliktad na. Ang kampo naman ni Romualdez naghain na ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi ay paniniwalaan natin, pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin pananiniwalaan. So medyo malabo po yata yun. We are confident po na in a fair and impartial investigation. Sabi ng Malacanang, batid na ng pinsan ni Romualdez na si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaliktad ni Gutesa, pero wala raw siyang reaksyon tungkol dito. Dapat itong maimbestigahan kung sino ang dapat nasampahan ng kaso. Ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. Joseph Morong, GMA News. Mag-isa lang umanong nagplano at kumilos ang 14 anyos na shooter sa paaralan sa Zamboanga City ayon sa DILG. Sabi naman ng Zamboanga Police, inabutan pa nilang buhay ang shooter bago nagbaril sa sarili. May report si John Consulta. Walang problema sa grades, walang kaaway, at wala rin daw kinalaman sa bullying ang pamamaril ng 14 anyos na estudyante ng Ateneo de Zamboanga Junior High School. Sinabi yan kay DILG Secretary John Rimulya sa pagbisita nito sa paaralan. He planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Chinek namin yung social media apps niya. Wala siyang conversation out of the ordinary. It was all in his head, and that's why we believe that it was influenced by the games that he played. Itsurang video game raw kasi ang shooting nang una itong makita ni Rimulya. Kaya suwestyon ng kalihim, pag-aralan ang pagban sa mga violenteng video game. Dapat din anyang higpitan ang gun ownership. Should we penalize the gun owners for improper safekeeping of their firearms? Should we make gun owners accountable for acts that are done by others with their weapon? Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, nitong pababang lugar, na nagsisilbing isang emergency exit din daw. At ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, ay nagkaroon ng pagkakataon na dumaan itong suspect sa mga rampa na ginawa para sa mga PWD, at nang siya ay umabot na doon sa pinaka 4th floor, doon na siya nagsimula sa kanyang pamamaril. Sa Senado, inusisa ang mga naging pagkukulang kaya nangyari ang malagim na pamamaril. Isang entry gate at isang exit gate at isang ramp. Paano po nakadeploy, if you can tell us, paano nakadeploy yung 25 guards doon sa at least sa dalawang gates before the incident? They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories. You mean po, bukod sa entry gate at exit gate, nakadeploy din po yung 25 security guards sa bawat floor ng 4th-story building? That's correct, Madam. Ayon sa Zamboanga Police, inabutan pa nilang buhay ang shooter ng rumesponde. Bigay po ng warning ang pulis natin. They are shouting to drop the gun. Pero yung CICL, victim shooter natin, ay umakyat po ng 5th floor at doon po niya binaril yung sarili niya. So na-witnessan po ng mga police responder natin yan. John Consulta, GMA News. Isang gold mine sa Central African Republic ang gumuho. Hindi bababa sa 100 ang nasawi sa pagguho ng iligal na minahan malapit sa border ng Cameroon.
Nagpapatuloy ang pag-rescue sa mga natabunan. Ayon sa mga otoridad, ang landslide ay posibleng bunsod ng pagguho ng ilang underground tunnels. Patuloy ang investigasyon. Inaalam na rin kung sino ang nagpapatakbo ng minahan.